Pupunta tayo ng Parañaque, dun sa company namin, sa Imprisa. Nag-apply tayo ng credit investigator doon, and officially hired na tayo. Ando doon na rin agad yung result noon, so mas mabilis. So iniiwasan kasi yon para sa proper disposal na mga application. Magkakaproblema tayo doon kasi madali lang naman din yung apps nila, kaya para sa akin mas convenience yung ganon. So may experience din tayo sa collection, skip tracer din tayo. Basta quality CI lang kayo, walang magiging problema doon. Yan mga katiban mo ito, ha natin ang P4, palitan ko siya, large. Good day everyone! Welcome to B1 Moto. For today's vlog is pupunta tayo ng Parañaque, dun sa company namin, sa Imprisa. Nag-apply tayo ng credit investigator doon, and officially hired na tayo, employed na tayo sa kanila. Sinasabi kong officially kasi ngayong araw is bibigyan nila tayo ng ID and then ng uniform. Kaya masasabi ko na officially hired na tayo. Bago tayo dumating doon is nag-conduct pa tayo ng 3 days na orientation sa opisina, and then 1 day sa field. Nag-shadowing tayo. Pero ang pagkakaalam ko dapat 5 days yun. 2 araw ng shadowing, pero ginawa is 4 na araw na lang. Siguro dahil may experience tayo, possible, yun yung dahilan nila. And bali yung shadowing is ito yung susunod tayo sa mga CI sa field, na kung ano yung ginagawa nila, yung tamang proseso ng pagbe-verify nila sa client sa field, para makita natin yung actual na ginagawa nila sa field as credit investigator. Bali kanina chinat nila ako na magsusolo na daw tayo, na mag-CI. Kaso nag-chat ako sa kanila na hindi pa pwede akong mag-solo kasi wala pa nga akong ID, wala pa akong uniform, and then wala pa tayong email para kung saan tayo makaka-receive ng mga endorsement or yung mga schedule for CI nila. Sabi nila is magpunta daw ako ng opisina ngayon at i-issuehan tayo ng ID and uniform. Kaya nasabi kong official na tayo kasi bibigyan na tayo ng ID, bibigyan tayo ng uniform. And then siguro possible niyan bukas is mag-solo na tayo. Sa atin naman wala namang problema sa atin yung pag BBICI, kasi sabi ko nga naman sa mga previous vlog ko na ito naman talaga yung dati kong trabaho. Konting adjustment na lang ang gagawin natin. Ang magiging adjustment lang naman natin is yung paggawa ng report, kasi nasanay tayo sa traditional na paggawa ng reports na more on hard copy. Ibig sabihin may mga application form tayong dala-dala at doon tayo nagsusulat. Ngayon kasi iba na, so software na lang, may pipilapan tayo, doon tayo magkakandak ng report natin, doon tayo gagawa ng report natin doon sa mga software apps nila na ginagamit, and then automatic send na agad sa kanila. Ando doon na rin agad yung result noon, so mas mabilis. So iniiwasan kasi yon para sa proper disposal na mga application, kasi para hindi ma-expose yung mga information ng client na nag-a-apply. Baka may makabasang iba magamit sa kung saan, and magkakaproblema tayo doon pagdating sa ganon. May higpit na pinagbabawal yan, na bawal may disclose lahat ng information ng client. May higpit po sila sa pagbabawal niyan. May ultimo sa family o sa mga relatives, bawal daw po i-disclose yan. Siyempre lalo na dun sa mga ibang tao. Siyempre pwede magamit yan ng pang-scam, magamit yan kung saan anuman, and pwede pa kasuhan kung sino yung taong nagkaroon ng kapabayaan o negligence regarding dun sa pagkaka-disclose ng mga information ng client natin. So yun yung iniiwasan nila. So para sa akin okay din yun, kasi hindi tayo matatambakan ng mga papel, madali lang naman din yung apps nila. Kaya para sa akin mas convenience yung ganon. So nag-update naman sila. Yan, dito na tayo sa Alabang. Bali hindi na tayo nagmapa kasi kabisado naman na natin Ilang beses na tayo nagpunta rito, and kabisado na natin yung pagpunta rito. Hindi ganong matraffic mga kabiwan moto kasi hindi naman rush hour. Pero mamaya pagbalik natin sigurado yan matraffic yan. Gaya kahapon pag uwi ko, galing kami ng shadow. Nag-shadow ako kahapon, grabe ang traffic. Galing kami ng Parañaque, tapos dumaan ako dito sa Las Piñas, dyan sa South Mall. Sobrang traffic, grabe. And ewan ko lang dito ngayon kung traffic dito ngayon tanghali
tanghaling tapat. Moderate lang naman ang traffic dito mga kabiwan moto, hindi naman heavy traffic dahil maaga pa. Pero mamaya traffic na yan. Skyway kaya ako. Skyway na. Ang big bike. Bali dalawa pala kami mga kabiwan moto. Yung isang kasamahan ko na nag-orient is pupunta rin siya ngayon doon. So para sabay na kami. Kahapon din pala, hindi niya sinasabi sa akin, nag-shadow din pala siya kahapon. And hindi niya sinabi sa atin. Hindi rin naman tayo nakapagsabi sa kanya. Hindi, pero nagsabi tayo sa kanya bago tayo mag-shadow kinabukasan. Pero hindi na tayo nakapag-update sa kanya. Yun yung nangyari. Pero siya, sinabi niya kaninang umaga na. And sabay kami, magkikita kami ngayon. Actually, dalawa lang naman kami nag-orientation nung nakaraan. Dalawa lang kaming nakapasa for orientation. And na-experience din naman yung kasama natin. And mas batikan yun sa akin. Mas malupit yun. Ang hawak niya kasi dati, skip tracer siya. Collection siya. So ganun din naman tayo dati na sa collection din tayo noon. So may experience din tayo sa collection. Skip tracer din tayo. And tayo rin yung nagpapile ng mga kaso. O tayo rin yung uma-attend sa mga hearing, sa mga pinail natin na kaso regarding sa problema sa mga collection o sa mga payments ng ating mga clients. So yun yung trabaho natin dati. And of course, CI din tayo, collection, CI, and then doon tayo sa mga legal process na ganun. Yun talaga ang ating forte bago tayo mag-delivery rider. And siguro nandoon na rin siya, possible yun, pero mas malayo yun, taga Quezon kasi yun tayo, taga Dasma tayo. Bali yung layo niya sa layo ko sa opisina is doble. Kung ako is nasa 34 kilometers ang layo ko sa opisina namin, siya kasi is 78 kilometers ang layo niya. Quezon pa siya manggagaling. Santa Ana ba? O Santa Maria? Hindi ko sure. Basta some part of that. And officially, syempre kami ang magka-batch. Kasi dalawa lang kami. Kami dalawa lang magka-batch. Skyway! Ayan, dito na tayo sa papunta na tayo sa West Service Road. Ito yung galing namang Skyway. Skyway! Mag-exit dito sa Alabang. And hopefully sana pa, no? Magawa natin ng maayos yung trabaho natin, no? Sana konti lang yung adjustment period natin. Kasi syempre iba pa rin yung sa actual. Kasi magkakaroon lang naman tayo ng problema pagdating dun sa my form. So yung pagkakasunod-sunod dun, although babasahin ko na lang naman yung mga tanong ng form, wala naman siguro magiging problema doon. And then magpipicture-picture tayo. And confident naman ako na magagawa natin ng maayos ang trabaho natin. Siguro, syempre sa umpisa hindi natin mape-perfect yan. Kailangan natin magtanong sa mga nauna sa atin. Pero siguro makagawa tayo ng report ng mga 2-3 siguro okay na yan. Familiarization na lang sa apps na ginagamit doon sa mga sa questionnaires, and basic naman yung ginagamit nila na apps, kaya wala naman tingin kong magiging problema doon dahil yung actual na verification as CI sa alam naman natin na yan, kabisado naman natin yung gagawin natin dyan. Kahit na nakapagkahinga tayo ng napakahabang panahon, alam na natin yan. Kumbaga yun yung tinatawag na skills na natin yan hindi na mawawala yun. Parang nagbabike ka, diba? Pagka natuto ka magbike, kahit matagal ka nang huminto, pag nagbike ka uli sa haba ng panahon, marunong ka pa rin. And syempre kahit paano kinakabahan ako kasi magsusolo na ako bukas. Sa totoo lang, isang beses lang naman talaga ako nag-shadow, isang client lang naman yun, although alam ko yung ginagawa doon. Syempre wala kinakabahan ako pero slight lang naman, slight lang kinakabahan tayo, pero hindi naman yung naalarma tayo sa kaba natin na magsosolo na tayo bukas. Syempre nag-aano lang tayo na ayaw natin sila ma-disappoint. Experiencado tayo na CI, tapos medyo makakagawa, baka mamaya makagawa tayo ng mga newbie mistake. And ayaw naman natin mangyari yun. Syempre ayaw din naman natin na ma-disappoint sila sa atin, na baka sabihin na may experience sa CI pero ganyan ganto, simpleng ano lang, di ba? Natural yun. Minsan may mga na-overlook tayo as CI, lalo na po kung experiencado ka. Marami kang na-overlook kasi may mga ginagawa kang, yung iba nga shortcut na yung mga ganon. May mga ganon kasi na pagka-experiencado ka na sa isang bagay, minsan may mga ginagawa kang shortcut na, although kasama pa rin naman sa SOP o sa standard procedure or sa basic, pero may mga ginagawa kang mga technique or may mga dinadagdag ka doon sa ginagawa mo, or mas pinapa-shorten mo. Yun nga, shortcut nga pero ganun pa rin naman ang resulta.
Kumbaga dito sa gagawin natin is magba-back to basic tayo. And basic lang naman talaga. Actually basic lang naman talaga yung procedure nila. Wala namang tricky na gagawin. Talagang basic na basic lang yung style ng CI nila. Ang importante doon is mag-gathered mo yung mga important information ng mga subject na nag-a-apply. Kailangan specific ka sa report mo, specific ka sa lahat ng bagay, detalyado, kompleto, and maipaliwanag mo ng maayos yung report mo. And siyempre bawal ang transparency. Kailangan kung ano yung nakandak mo, kung ano yung mga nag-gathered mong information, yun ang ibibigay mo sa kanila. Hindi mo pwedeng manipulahin yun, hindi mo pwedeng pagandahin yun, hindi mo pwedeng papangitin yung report mo na yun. Kung ano lang ang nakuha mo, kailangan yun lang ang gagawin mo. Kasi lahat ng information na yun na makukuha mo at ilalagay mo sa report mo, yung mismong bangko ang magsasala nun o magbe-verify nun. Kasi bine-verify din nila yan kung tama yung mga information na kinuha mo. Once na mali yan, ibig sabihin substandard ang pagsisiyay mo, and possible na madama yung kumpanya nyo o ikaw hindi ka nabigyan ng mga endorsement o hindi ka nabigyan ng mga CI. Makaka-affect yun sa'yo kasi mawawalan ka ng 4CI. And yung company mawawalan ng 4CI, mawawalan ng clients. And syempre, pag nangyari yun, mawawalan ka ng trabaho. Yun ang iniiwasan natin. So kailangan transparency, kung ano lang nag-gathered mo, detalyado dapat yan. Kasi lahat nga ng nag-gathered mo is doon magbe-basic client para malaman nila kung aaprubahan ba nila yung subject na nag-a-apply ng loan, para aprubahan nila o para i-disapprove nila. Kasi mga kabiwan mo to, hindi naman po basta 10,000 lang o 100,000 lang ang halaga ng mga pinapaloan nila ng mga clients namin. Milyon po ang halaga. Gaya ng mga sasakyan, bahay, ganyan po kalalaki yung mga pinapaloan ng mga clients natin. Kaya importante na makakuha natin lalo na yung credit status, reputation ng ating mga subject, kung karapat-dapat ba sila na maaprubahan ng bangko. Tayo, ang trabaho natin biglang credit investigator, I mean is i-gather lang lahat ng impormasyon na pwede nating makakuha regarding dun sa subject. Kung may mga bad feedback ka maririnig, walang problema yon, ibigay mo, yun yung naka-gathered mo. Pero hindi mo sila pwedeng pagtakpan. Kasi po, nakasalalay po doon yung trabaho ninyo. Ang trabaho nyo po is i-verify, mag-gather ng mga information. At doon po magre-rely ang bangko sa information na ginathered ninyo, sa trabahong ginawa ninyo. Kung hindi nyo po aayusin ng maayos o hindi kayo magtatrabaho ng maayos na mag-gather yung mga information na hiningi sa inyo ng clients, magkakaroon kayo ng problema kasi bine-verify nila yan, alam ko, and after 4 months lahat ng mga informant, lahat ng mga nag-gather yung impormasyon, meron silang sariling mga nagbe-verify. So hindi lang naman tayo ang mga third party nila, marami silang third party. Kaya sa ganyan is dapat mapakita ng CI na karapat dapat yung kumpanya, dahil kung hindi maganda o hindi quality yung 4CI na ginawa ninyo, possible mawalan kayo ng client, which is yung mga bangko is ibigay na lang sa ibang company na nagkakandak din ng verification. Sila na lang ang bibigyan kasi mas maganda yung reputation nila kaysa dun sa company yung pinapasukan mo. Yun yung importante ron. Basta gawin mo lang yung trabaho mo, basic lang, wag kang kung ano lang yung mga hinihinging impormasyon, yun ang kunin mo. And as CI, gawin mo yung trabaho mo, magkalap ka ng mga information sa community ng subject, and okay na yun. Basta mabigay mo lang yung gusto nila, mga information, okay na yun. And syempre, basta gawin nyo lang yung tama, hindi naman kayo maliligaw, hindi kayo mabubuo, hindi naman kayo mawawalan ng client. Kung alam niyo naman sa sarili niyo, ginawa niyo yung tamang proseso sa trabaho ninyo, tingin ko wala namang magiging problema dyan. Kasi i-orient naman nila kayo, ibibigay naman yung tamang procedure niyan. Then once maganda yung feedback ng client sa inyo, so magkakaroon kayo ng maraming endorsement o magkakaroon kayo ng maraming 4CI. Pag nangyari yon, it's a good sign kasi magkakaroon kayo ng mga incentives. May mga incentives din po kasi sa mga ganyan. Pag marami kayong 4CI, marami kayong endorsement, and ma-acknowledge kayo ng company nyo. Siyempre performance based din yan sa company nyo and then do sa client. Once na kayo naging favorite ng clients na bigyan ng 4CI, which means na maganda kayo magtrabaho. Mas marami kayong 4CI, mas maganda kasi mas malaki kikitain ninyo.
Yun lang, ganun lang kasimple yun. Basta quality CI lang kayo, walang magiging problema doon. Yan mga kabiwan mo to, nandito na tayo sa Sun Valley. Ilang kilometro na lang, so hindi na nga tayo nagmapa kasi kabisado na natin yung pagpunta rito. Noong una kasi nagmamapa tayo, syempre hindi pa natin alam, pero nakailang balik na tayo rito, kaya kabisado na natin kahit di na tayo magmapa. Ando na siguro yung kasama natin kasi tingin ko one fast na. Mas malayo pa siya sa akin, siya pa mauna. Pero okay lang, tansyado naman natin so hindi naman tayo nagmamadali. Ang transaction lang naman natin dito, so hindi naman tayo nagmamadali. Kukuha lang naman tayo ng ID, hindi naman tayo naka Pero alam ko yung pagpunta rito is ilalagay ko sa report ko, sa liquidation ko, yung kilometer na tinakbo namin o yung kilometer na tinakbo ko para mabayaran yung gas. Kung ilang kilometer yung tinakbo ko, meron silang computation regarding doon at mababayaran tayo. Kaya pagdating sa gasolina, wala tayong magiging problema, matansya lang natin yung takbo natin. Kung ano lang yung kilometer na tinakbo mo, ay lang ibabayaran sa'yo. Yan, nandito na tayo mga kabiwan mo to sa Impresa. Ayan, wala pa yung kasama ko. Wala pa. Hindi na ba siya? Wala pa. Ayan, balikan ko kay mga kabiwan mo to. Ayan, pauwi na tayo mga kabiwan mo to. Nakuha na natin ang ating ID and uniform. Yan mga kabiwan mo to, nakuha na natin ang ating uniform. Palitan ko siya, large. Yan, large na ko siya. So bubuksan natin ang isa. Yan. Ayan. Uniform natin. Ayan, ganyan lang siya. Ganda siya. Yan. Ano yung tsura niya? So yun yung magiging uniform natin. Yan. SCI sa isa. And may ID na rin yan. And hindi ko na papakating ID syempre mga kabiwan mo pa. At uulan pa. And then inayos na rin nila yung gagamitin nating email para sa mga pagsisend ng CI or kung saan sila magbibigay ng CI, kung saan sila mag-email ng mga endorsement nila. Umuula mga kabiwan mo to. Silong muna ako. Silong muna. Silong muna. Silong muna. Yan, silong muna tayo dito. Ayan, SMB Kutan tayo mga kabiwan mo to. Ayan, nakatawid tayo sa crossing. Ang lakas ng ulan kanina. Akala ko magkakapote tayo, so hindi naman. Parang dito lang ang ulan sa Parañaque. Sana pagdating doon wala na para dire-diretso na yung biyahe natin. Mukhang wala naman doon kasi yung mga galing doon wala namang kapote eh. Wala naman eh. Ayun nga mga kabiwan mo to, no? Bukas officially na yung pagsusolo natin, sarili nating endorsement or CI. So tayo na lang bukas, solo na lang natin bukas. Gagawin natin mag-iintay sa bahay habang naghihintay tayo ng endorsement. Pag may endorsement, tatakbuhin na natin. Sabay dire-diretso na yon. Maghapon na po yon. Bali ang papahawak sa akin mga kabiwan mo to is Cavite. Yan ang tatakbuhin natin bukas. Wala na magiging problema sa Cavite at kabisado naman natin ang Cavite. And thank God at dun napunta. Yun yung area na napuntahan natin. Although dapat naman talaga dun tayo kasi Dasma tayo, Cavite tayo. So dapat naman talaga sa Cavite tayo mapupunta. And officially part na tayo. So masasabi kong certified na CI na tayo ng Impresa dahil may uniform na tayo, may account na tayo, and ready na tayo batuhan ng mga endorsement for CI. Monday to Friday lang ang pasok natin, 8 to 5 lang. And kung sakali mang pumunta tayo ng Sabado, dyan na sa opisina, kumbaga may mga meeting lang, pero bayad kami nun. Pero once a month lang naman nangyayari yon, yung mga ganong sistema. And after noon, uwi na rin. Wala talagang pasok ng Sabado kasi nga bangko. Wala ang bangko kasi walang transaction ng Sabado. Kaya doon lang tayo papalo sa Monday to Friday lang tayo magsi-CI. Hindi rin naman ganun ka bugbugan yung trabaho.
Pero syempre pagka madaming endorsement, nabubugbog tayo talaga. Pero syempre kasama yon, part yun ng trabaho natin. Papapalaban na tayo bukas sa ating bagong journey, CI. Napansin ko kasi wala pang gaano mga nagbablog ng ganitong klaseng trabaho, yung pag-CI, yung proseso. So tingnan natin kung magiging okay. Pero sa ngayon kasi ito na talaga yung magiging vlog ko, kasi nga ito na yung trabaho natin na bago. Hi guys, hanggang dito na lang mga ka-B1 Moto. I hope nagustuhan nyo ang vlog natin ngayong araw. And maraming salamat sa inyong support ha. And always remember mga ka-B1 Moto, pray before you ride. Ride safe. God bless. B1 Moto out. Bye bye.